na pumili ng Group 1. Of course, kaklarify natin to. Group 1, ito ang inyong pinaka-card na napili, the Emperor. I-clarify po natin ito. Anong mensaheng gabay ang kailangan nyong marinig ngayong bagong buwan ng Mayo, May 2024. Guidance messages will be straightforward po sa ating reading, pero dito pa lang, the Emperor. So, umaangat dito yung pagiging independent mo, pagiging boss, ano man, okay, ang status or employment status mo, nasa isang kumpanya ka man, or merong sariling negosyo, ano man ang pinagkakakitaan, pero umaangat yung pagiging independent, yung iyong kakayanan na tumayo sa iyong sariling mga paa. Ayan. Na ang ganda. Maybe ito rin yung kailangang marinig ng ilan sa inyo na huwag kang pangingibabawan ng pangamba sa ilang bagay-bagay kasi dito pa lang umaangat yung power mo. Again, maging ano pa man po ang estado ng buhay-buhay right now, maybe isang message na ikaw ay merong kalakasan. Andito yung structure, yung kakayanan, yung katatagan. Meron kanyan. Okay? At ikaw ang pundasyon. Ayan, pundasyon, hindi lang para sa sarili, pero dito sa ilang katrabaho, sa kumpanya nyo, meron at meron kang maiaambag na kakayanan. Okay? Sa kabila, minsan, again, nung ilang pag-aalinlangan. So, sige, clarify natin ito para sa mga pumili ng Group 1. The Emperor ay umangat. Ayan. Tayo pa live na live sa FB, guys. Baka hindi ko lang makita ang inyong mga comments. Babalikan ko kayo after each group. Group 1 na po tayo. Marahil para sa ilan nakapapasok lang, maybe this message. Ito yung naabutan nyo, Group 1 is for you. Huwag kayong mag-alala, ito po naman ay i-upload rin natin. Sige, ito na tayo. The Emperor. Para sa mga pumili ng Group 1. At tayo dito, clarify natin, will be straightforward. Ano pang maiwan natin para sa mga Group 1 message? I know sa live, hindi po natin napapakita yung pag-shuffle. Andito po kasi ang camera. Huwag kayong mag-alala, ito naman po ay i-upload rin natin. Okay? Para sa ilan na hindi masubaybayan ng live. Group 1, the Emperor, okay. Clarify natin ang sitwasyon ito, ang ganap. Okay. Medyo marami, kunin ko yung pinakababagsak. Group 1, the Emperor, May 2024. Group 1, ayan. Wait. The Four of Pentacles. This one is in reverse. Okay, ito yung walang label sa deck na ito, pero para siyang the Lovers. This one is in reverse. Pakita natin sa live. Wala siyang label. Ayan. Page of Wands, reverse. Okay. So, ayun na nga. Parang, andito yung indikasyon na marahil kailangang marinig na andito yung enerhiya nyo na merong marating. Ito, sa realidad guys, kahit pare-pareho pa kayo ng pinili na grupo, of course, magkakaiba tayo ng posisyon, sitwasyon. Pero, kung andito kayo sa pagkakataon or punto ng inyong buhay na parang kayo nagsisimula pa lang. Or yung feeling na starting from zero ang ilang bagay-bagay. Okay, sabi ko nga yung structure, yung pundasyon na pwede nyong mabuo, magawa ngayon, kahit sa simpleng pagpaplano lang ito, or ideya, uulitin ko, huwag nyong pagdududahan. Yung pwede nyong magawa, or kakayanan, or bigyan ng pag-aksyon, pwedeng gustong matutunan, marating pa. Limitless po, the Page of Wands ay narito. May ilang new beginnings, kahit sa simpleng action ito, na may patungkol, unang-una na, buhay karera, trabaho, at pera, or any personal goal nyo. Okay, when it comes to relationship, bilang ito nga po ay umangat, para siyang the Lovers. Andito yung energy, ayan. Andito yung energy to take action, or to pursue your personal goal, ambition, ayan. At andito rin, sabi ko nga, una pa lang, yung inyong independence. Kayang-kaya nyo to. Ano man yung iset nyo sa inyong isipan. Personal man, na pangarap ito, goal, or professionally. Okay?
Ayan. Para bang ito sa mas praktikal, usaping pera tayo. Kung meron kayong ilang pinag-iipunan, ayan, pinaghahandaan, travel plans ba ito, yan ang hindi imposibleng maharap nyo. Kahit unti-unti. Okay? Or maybe isang message yan this month to try naman to save up. Ayan, mag-impok din sa inyong mga paraan. Lalo pa kung minsan nagkakaroon tayo ng imbalance kung paano natin pinanghahawakan ng pera. Kasi meron ditong tendency ng pagkasobra or pagkakulang, dalawa lang yan. Pero as long as nandito yung, again, yung pundasyon mo, ayan, yung structure, yung stability, hindi ka mawawalan ng seguridad pagdating sa pera. Claim natin yan. Lalo pa kung andito ang energy na patuloy or maipagpatuloy itong ilang pangarap niya pa na gawin, marating, as I've mentioned, nandito lahat. Kung kayo yung mga, ito regardless, parang yung pakiramdam na gusto ulit magbalik sa pag-aaral, regardless sa inyong age. Parang nandito yung indikasyon na yun. Kahit sa simpleng trainings, yung ganun, or kahit over the net lang ito, kung saan meron pa kayong matututunan, or talagang meron kayong gustong marating na lugar. Sabi ko nga, umangat din po dito ang travel. Limitless, ang daming ganap, kahit sa simpleng pakiramdam. So, dito lang, huwag niyong pagdududahan ang inyong kakayanan, okay? Or, eto, I will be honest, merong ilang indication dito ng yung pagkakulang doon sa motivation. Marahil kaya the Emperor yung nakasentro dito sa inyo, ay sabi ko nga, para marinig na meron kayong lakas. Kayang-kaya nyo, parang boss-like yung dating. Ay, papunta kayo doon, ayan, papunta kayo sa pagiging CEO. Claim na natin yan sa inyong sariling negosyo. Or talagang merong pag-level up po bilang the Emperor. Diyan natin ipapasok nga ang boss. So, hindi posible na kayo yung mapuna ngayon or higit na mapansin sa trabaho or sa negosyo ba ito. Merong bagong kliyente na kung saan merong magandang benepisyo. Ayan, napakagandang indikasyon ng power, ng energy. Power to save up, power to take action dito sa mga goal nyo pa. Yun yung pinaka-umaangat talaga dito. Meron kayong kakayanan na mag-create ng something para sa inyong sarili this month. I-embrace mo lang, then, okay, group 1, itong kakayanan na ito, syempre pa, at yung pagiging independent mo. Minsan napagdududahan ng kakayanan or yung pagkalak sa ilang, it could be emotionally, physically, baka, kasi nga yung motivation, hindi naman yan, hindi forever, nawawala, may tendency nawawala yung inspirasyon, yung motivation to move on or to move forward, napapanghinaan ng loob, feeling nyo huli na kayo, or nauunat, ganun lang yon. Yung pressure, iwas lang sa pressure ng buhay. At, lagi mong tatandaan na yung create, ayan, kaya mong mag-create ng sarili mong destiny. Ay, claim natin yung mga gusto mong marating at matutunan pa, ay pwede mong makamit. Kahit pa sa mga pagkakataon na parang imposible na para sa inyo, ay posible pa. Okay? Okay. So, yung pressure din, nakikita ko dito. Or other messages, if ever hindi mag-apply yan, maring para sa ilan sa inyo, just only take what resonate this May 2024. Meron kayong ilang isipin sa family, kung saan kakailanganin kayo, or meron kayong pakiramdam na higit kayong kakailanganin ngayon ng ilang miyembro sa pamilya. Ayan, kahit sa simpleng pagpapayo lamang ito, kung walang involved na money, especially para sa ilan na for the elders, ayan, o ilang guardians, your parents. Maybe isang indication lang din ito, kasi diba, madalas hindi sila yung pala share, ayan, kasi
ang unang pumapasok dyan sa isipan nila, baka nakaka-istorbo sila sa'yo, lalo pa kung ikaw ay may pagka-busy. So, communicate, connect, or reconnect sa ilang taong ito na malapit sa iyong puso ngayong buwan. Lalo pa, okay, ito na. For those who are in a relationship right now, bilang andito yung indication ng love, okay? Meron ditong lover. But at the same time, parang nawawalan kayo ng time, okay? Or, kasi nga andito yung ilang gusto mo pang marating, tahakin, mapuntahan, matutunan, mekos-mekos, ang dami yung plano na ang ganda. Kahit sa simpleng ideya, okay? Na hindi imposibleng ngayong buwan para sa ilan, ay maramdaman na. Pero relax lang, iwas sa pressure, take everything one day, one step at a time, lalo pa for those nga po na nag-i-start ngayon from zero or from day one. Ayan. Lagi yung alalahanin din, syempre pa, yung ilang sektor pa ng buhay, kagaya ng pamilya at personal na kapareha. Pero all in all, dito sa inyong barahan, Group 1, andito yung init. Ayan. Sumasang-ayon init na matugunan yung gusto niyo pang marating sa buhay na hindi imposible para sa inyo. Ngayon pa lang, lalo pa kung ngayon pa lang ay bubuo na kayo ng pundasyon para sa ilang planong ito na gusto nyong tahakin. Lagi niyo lang i-remind ang sarili niyo that you have the power to take action, okay? At andito yung pagiging independent mo. Magagampanan as long as andito rin po yung focus. Okay? Focus at yung consistency. Syempre pa, huwag kang sumuko. Tuloy lang, laban lang para sa inyo ngayong buwan, May 2024, Group 1. Hello, Group 2. Ito na po yung pinaka-card na inyong napili, ang Knight of Swords. Ayan. So, nakikita nyo, palaban ang kanyang datingan. Para sa mga Group 2 na pumili, tayo po ay live na live sa FB. Siyempre pa, i-clarify natin yan kung ano pang pwedeng iwan ng baraha para sa inyo for May 2024 Group 2. Pero dyan pa lang, Knight of Swords bilang palaban. Gaano man minsan na panghihinaan ng inyong mga pakiramdam. Financially, emotionally, mentally, or even physically, pero aangat ang enerhiya na lumaban. Or maybe isang message po yan, parang puro palaban ang nakikita natin sa Pica card for May, okay? Parang nandito yung eagerness, okay? Or very driven kayo na mag-succeed. At aangat syempre pa kapag andyan yung kagustuhan na manlaban, aangat yung inyong mga dahilan. So, ano ba itong mga dahilan mo, Group 2, kung bakit ka patuloy na nanlalaban sa buhay? Sige. Okay. Add tayo dito ng messages for Group 2. Ano pang ma-add natin para sa kanila? Mensaheng gabay po. Ngayong May 2024, message. Group 2. Ayan. Meron nang agad-agad bumabagsak dito. Uy! The Chariot Reverse. Page of Wands. Umangat din siya kanina. The Chariot, so puno dito ng kalesa. Meron tayong nakikitang magandang movements or patuloy na movements ng buhay. Yes, Moonshad. Talaga namang may movement. Ano, gumagalaw tayo sa araw-araw. Baka ma-stroke. Hindi. Pero sa higit na practical, maring merong pag-travel ang ilan sa inyo. Limitless din po ang para bang nag-iinit ang mga pakiramdam. Kung kayo nakapakinig sa Group 1, ganyan din ang maiiwan ko bilang tayo ay nag-iinit din dito sa Pilipinas. Dahil summer po, ang init ng panahon, pero andito yung pagiging action-oriented nyo, na meron kayong gustong, of course, meron tayong gustong marating. Pagiging action-oriented, ambitious, okay, the Page of Wands, limitless, yung pwedeng maganap. Ulitin ko, mapausaping pera man ito, buhay karera, sobrang nag-highlight ng career, o dito sa ilang personal nyong hangarin na marating, mapuntahan, matutunan. Okay, eto lang tayo. Okay, dito tayo sa pero. Wala namang perfect na sitwasyon, relasyon, kahit pa andito yung
sabi ko nga, yung pag-init ng energy to take action, to move forward, yung excitement. Maaring para sa ilan. Guys, tayo po ay general message. Ngayong May 2024, just only take what resonate po. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon yung gusto pa nating resulta na makita or mapuntahan. May mga pagkakataon na kahit sa simpleng pakiramdam na hindi natin alam kung andito ba tayo sa tamang posisyon or relasyon, direksyon, porosyon, minsan merong pakiramdam na para kang naliligaw. Okay? Or na-stock up ang ilan sa pakiramdam na bakit parang, yes, umaandar ako, patas naman yung laban ko sa buhay, pero parang lugi pa rin. Alam mo yon, nasa realidad, hindi naman talaga madali na ang life. Sa ilang hinaharap natin sa pang-araw-araw na buhay, may ilang pagtatanong. Maaring sa inyong mga pakiramdam din ito para sa ilan sa inyo, na bakit parang, yes, ang dami kong plano, patuloy naman akong lumalaban sa buhay. May pagka-excited pa nga. Pero at the same time, andyan yung pakiramdam na, paano kung wala? Paano kung wala naman pala itong direksyon para sa akin? Or wala naman akong patunguhan pa na mas magaganda? Aking uulitin, marami pang posibilidad ang parating para sa inyo Group 2. Dahil first na sa narito, maybe isang paalala, lalo pa kung mag-apply yung ilang aking na-mention na pagtatanong. Ayan. Na bakit ganito, bakit ganun, kahit pa, okay naman As long as hindi ka sumusuko, patuloy kang nalalaban ng wasto, ayan, sumasang-ayon po ang ilang ingay. Kumbaga patas lang, okay, meron ka pang magagawa. Meron ka pang pwedeng ma-discover na, alin yan, Monchild? Mukhang kailangan nating mag-pause. Wait lang po. Oo. Ayan. Naway, magtuloy-tuloy tayo. As I've mentioned, nasa na yun yung ayan, naghang na po ang Moonchild. Yung inyong meron pa kayong madidiscover. Ayan, madidiscover. Hindi lang itong ilang bagong pwede nyo pang matutunan sa buhay, or ilang tao na pwede nyo pang makilala. Ngayong buwan, tayo po ay monthly horoscope, horoscope reading. Hindi lang lugar na pwede nyong mapuntahan, pero meron pa kayong madidiscover sa inyong mga sarili. Yung inyong mga kakayanan na kaya ko pang magpatuloy, kaya ko pang lumaban. Okay? Okay. So, yung lang din. Ito kasi, guys, merong ilang tendency for some of you, okay, maring may tendency ng pagiging perfectionist na hindi naman masama, okay? Pero, kung ito naman ay nag-iiwan lang sa inyo nung pakiramdam na, kasi once na magkamali kayo, yung medyo masakit. Kumbaga, parang kasi alam nyo, ibinigay nyo yung inyong best nang nasa wasto, but at the same time, tapos meron ka palang makikita na butas or ilang kamalian. Lagi niyong isipan Group 2 na wala namang perfect, okay? Walang perfect na sitwasyon, relasyon. Hindi tayo perfect. Kahit pa, alam mo naman nga, na binigay mo ang best, huwag kang panghinaan ng loob just because minsan ay nagkamali ka. Kasi para sa ilan, baka dyan mag-apply yung parang pakiramdam mo ay wala na. Or naliligaw ka na. At dyan pwede kang mabalutan ng confusion or pagkalito na baka hindi mo na magagawa pa. Okay? For some of you, pagkatiwalaan mo dito, palagi yung iyong kaya pang gawin. Self-discipline lang din. Na hindi madali. Okay? Pero kung yan ay mapangahawakan mo, dahil prestes kayo narito, kung yan ay pangahawakan mo lang din sa iyong sarili, yung bawat pwede mo bang mapagdaanan along the way, highs or lows, positive, negative, at syempre pa yung pangahawakan mo lang yung kaya mo pa, yung tiwala na may bibigay mo sa iyong sarili, at yung tiwala sa Kanya. Sobrang nag-highlight din po dito para sa inyo ang inyong
spiritual connection, ang inyong mga faith, maging ano pa man po ang inyong religion. The High Priestess, the Page of Wands ay narito. This is all about spirituality. Okay, yung connection na meron kayo sa kanya. Or maybe isang message po ito para sa ilan sa inyo, lalo pa mentally, emotionally, or even physically, okay, merong ilang struggle. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, I mean yung struggle na para bang wala ka nang maitatama pa or wala ka nang mararating pa. Huwag kang magpapa-apekto doon sa pakiramdam na yon na pwede nyong marinig or maramdaman sa inyong mga sarili. Discipline and yung trust, okay, yung tiwala sa iyong sarili, sa prosesong ito ng buhay at syempre sa Kanya. Alam naman natin, di ba, how powerful prayer is. So, isentro lang natin itong pagdadasal natin sa Kanya. Hindi lang sa mga panahon na parang nalilito tayo or naliligaw tayo. Pero, maybe dito rin yung consistency for some of you. Lalo pa kung may mga chances na, syempre, hindi naman tayo perfect, nakakalimot tayo. Okay? Dahil nga sa pressure din ng buhay sa pang-araw-araw. So, connect lang din sa inyong mga spiritual faith, maging ano pa man yan. This is the best time na dumaan, do some reflection, at maaaring makatulong. Lalo pa nga po kung merong ilang confusion or even tension. Life in general. Okay. Ano pa bang ma-add natin dito? May ilang new learnings, as I've mentioned. Kasi andito rin yung kagustuhan na meron pa kayong matututunan, guys. Meron pang discovery sa mga bagay-bagay sa inyong paligid. Take chances. Okay? Try something new, something different. Try to explore. Yes, andito yung sabi ko nga yung pagiging curious niyo rin sa mga bago or sa pagtuloy sa buhay, but at the same time, may pressure din tayong nakikita na baka kasi lahat naman tayo bumabangon sa araw-araw para lumaban at harapin yung bago. So, take everything one step at a time lang. Iwas pressure, kalma. Hindi laging pasugod. Bilang pasugod ang umaatake dito. May mga pagkakataon talaga na hindi umaayon sa atin yung resulta. Nagkakaroon ng ilang delays or ilang kabagalan pagdating sa relationship or sa possession mo sa work. Ano pa man yan. Ayan. Wag alisin yung pakiramdam na baka wala na. Kasi nga yung pagiging perfectionist ay maaring umangat para sa ilan sa inyo. So, wag ganon. Don't be too hard sa inyong mga sarili. It's okay to slow down sometimes, group 2. Okay? Kasi parang dito yung go with the flow. Yes, maganda yon, go with the flow. Andito yung free-spirited nyo, happy-go-lucky for some. Pero deep inside, may mga tanong ako nakikita. Sabi ko nga, teka lang, tama ba ako? Meron ba akong nararating? Umuusad ba ako? Kasi parang wala. Again, as long as you don't stop, group 2, ayan, patuloy na merong movement. Gumagalaw ka, okay? Iwas sa pressure. Enjoy pleasure. Ayan, iwas sa pressure, enjoy pleasure. Maybe isang message din po ito for some of you na take some time off your busy schedule. Lalo pa sabi ko nga, limitless. Ang dami yung pinaguhugutan nung inyong focus, pinaglalaanan ng enerhiya. So, sandali. Okay, pahinga rin pag may time. At kumonekta ka sa iyong faith. Maging ano pa man po ang inyong religion. The cards are telling you or encourage you, group 2, to slow down. Slow and steady. Iwas sa pressure ng buhay. Kalma. O kalma. Ayan. Okay, yun yung pinaka-message na nakikita ko para sa inyo. Gumagalaw, laban lang, okay, at laban sa buhay. Ayun lang. Iwasan ng pagiging nega
sa ilang sitwasyon na alam natin hindi makakatulong para sa atin. Lalo pa kung may pag-angat din po dito ng emosyon. Minsan, ayan, natatalo tayo ng ating emosyon. Pero sa true lang, ang iyong emotion, yan yung power mo, group 2. Papakiramdaman mo lang din ang iyong sarili. Listen to your intuition. Follow your heart. But, take your brain with you. Okay? Iwas sa pressure. Life is too short now. Live in the moment. Ayan. Slow down. Pahinga rin pag may time. Ngayong buwan, para sa inyo, May 2024, Group 2. Okay, Group 3. Ito po yung pinaka-card na inyong napili. The Queen of Swords. Ayan. So, syempre pa, i-clarify po natin yan for May 2024. Pero dyan pa lang, guys, kung kayo nakapakinig from Group 1 hanggang sa inyo, umaangat dito yung power, yung inyong kakayanan. Professionally man ito or sa inyong personal na relasyon, andito po yung pagiging independent. Okay? Sige, clarify natin to. For Group 3, ano maiiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabay po for May 2024 para sa ilang taong maaaring makapakinig nito. May 2024. Group 3. Message. Group 3. Anong ating maiiwan para sa kanila? May 2024. Message natin para sa mga Group 3. Okay, meron ditong bumagsak na. Add pa tayo dyan. Group 3. Clarify natin itong Queen of Swords para sa inyo. So, ito naman, regardless doon sa gender. Okay, nakikita nyo. Ayan, may ilang cards na barahin, hindi natin ito pipigilan. Pero, male or female energy man ito. The Lovers is here. Okay, so yung power of love. Andito, parang kanta yun, Seven of Wands. Ace of Pentacles. Okay, so dito na lang natin ilagay. The Nine of Swords, reverse. The Ten of Pentacles, na happy naman ako. Sandali. Excited akong. Okay, so diretsahan. Dahil super direct nung nakikita ko dito. Pagdating sa inyo. Ito reversal tayo every time. Group 3. Maring ikaw tong higit na. Wala nang mekos-mekos ngayong buwan. Diretso kayo sa paraan. Especially ng pagpaparating nyo ng inyong pakiramdam, ng inyong boses, or pagpapahayag nyo ng ilang damdamin sa inyong mga sarili, or sa ilang tao sa inyong paligid. The Lovers ay narito. Or maybe, andito yung isang tuon nyo. Magiging diretso kayo. Ulitin ko, male or female energy man, pero andito yung act of service or act of love. At syempre pa iba-iba tayo ng love language. Okay? Pero ito, regardless din po, no matter what your relationship status right now, single, in a relationship, married, nag-highlight para sa inyo Group 3, ito yung una-una ko nakita, ang love sector, bilang The Lovers ay narito. Pero I feel na mas mararamdaman nyo ang presensya ng inyong mga kapareha. Or, sabi ko nga, reversal tayo every time, guys. Kaya itong higit na magpaparating ng presensyang ito sa isang tao or sa relasyong meron kayo. Regardless, single man or in a relationship, married, ayan, tayo po ay malalobat. Magpapalit lang po tayo ng baterya bahagya. Wait lang po. Okay. Ayan, tayo po ay nakapagpalit na ng baterya. Balikan natin yung pagdating sa inyong mga buhay relasyon, pag-ibig, andito po ang protection. Andito yung kagustuhan na maiparating, yung nais sabihin, or maybe isang message po ito na napakahalaga ngayong buwan na mas mapapaangat nyo ang inyong mga boses. Communicate with your partner. Communication is the key. Ayan, para sa mas merong comfort na pagsasama. Kumbaga, dyan kayo syempre pa magiging secure yung feeling nyo kapag nakakapag-usap. Totoo naman din yan. Okay? Napakahalaga niyan ngayong buwan. Lalo pa kung meron talaga kayong nais sabihin or iparating. Or for some of you na merong nililigawan, ayan, andito yung pag-take ng action, yung pagiging ready. The Lovers, I feel na merong balance. The Ten of Pentacles, napakagandang indikasyon
na merong abundance. Okay, bago yan, gusto ko munang ituloy itong about sa inyong may add pa kasi ako about sa inyong mga love life. Yung protection. So, para sa ilan naman, na again, pag single, may ilang new beginnings tayong nakikita. New love interest, guys. New opportunity when it comes to love. Lalo pa kung ready na kayo, why not? Of course, you have to be ready. And at the end of the day, it's up to you kung andito na ba talaga. Pero, try to be open sa ilang sitwasyon dahil meron tayong nakikita ditong pagka-balance ng mga bagay-bagay. Be open kung andyan yung kagustuhan. Try to mingle, try to socialize. Be open sa ilang possibility na ito na meron kang makilala ngayong buwan. Tayo po ay monthly, okay? Kahit sa simpleng pagkilala or get to know each other muna, ganyan. Walang imposible this month. Pero syempre pa, nang hindi kayo nagmamadali, ito napaka-practical na pagpapayo, nang hindi kayo pasugod, take it easy. Medyo magpaano naman tayo, magpakipot dog muna tayo, okay? Huwag magmadali. Enjoy muna yung company ng bawat isa. Especially, again, kung andito pa lang kayo sa dating stage or meron kayong kikilalanin pa. Okay? Pero, new beginnings when it comes to love. Kung aking i-relate yan, relationship-wise. For some of you naman na merong pinagdadaanan or pinagdaanan itong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon, uulitin ko, andito po ang protection. Para bang meron kang, or meron ito, reversal tayo, okay? Merong ipaglalaban ka, okay? Or ilalaban ng inyong relasyon. Sa kabila ng ilang pag-aalala or pag-iisip, yung ilang naging tension or conflict nyo, the 9 of Swords ay narito. Andito pa rin yung concern. Okay? Pero napakahalaga dito, of course, na kailangan balance kayo. At the end of the day, ikaw ang higit na makapagsasabi sa point na ito. For better or worse, ayan, papaangatin nyo ang inyong communication. Okay? The Queen of Swords, dyan pa lang, sabi ko nga, dapat maging diretso kayo sa inyong pakiramdam. Napakahalaga nang meron kayong pag-uusap ngayon para mas mapangat nyo rin yung commitment na ito, yung kailangan yung pag-usapan sa inyong pagsasama. Okay, dito tayo, usaping pera, pamilya, trabaho. Kung dito to mag-apply at wala pa yung inyong mindset ba sa pag-ibig, guys, tayo ay general message. Just only take what resonate po. Pero regardless kung pareho naman, why not, na nagiging balance sa mga sitwasyon, mapa-relationship man ito or partnership pagdating sa business or work, eto, nakasmile si Moonchild. Kasi ang ganda. Positive possibilities. Merong opportunity. The 10 of Pentacles po ay narito. This is a great sign na merong, again, kasaganaan. Na kung saan, hindi lang ikaw yung magiging masaya. Pero ang ilang taong ito na mahalaga sa iyong buhay. Especially your partner. Kung kayo'y in a relationship or married, meron ng family. Pero kung ito ay hindi mismo sa inyo magmula, again, reversal tayo. Maring ito pong inyong mga asawa or partner, sila yung makakuha ng something positive, good news when it comes to money and work. At syempre pa, mababahagian ka. Okay? Lahat kayo ay magiging masaya. Magsi-celebrate. May new beginnings, new opportunity, extra work ba ito? For extra money? Kung paano pa mas magi-increase yung iyong income. Umaangat po yan dito para sa'yo. Napakaganda naman. Okay, so maiwan ko na ito yung best month na ito kasi. The 9 of Swords reverse, Queen of Swords, na maging diretso kasi yung mga hangarin sa mga gusto mong bigyan ng pag-aksyon at marating. Best month to present something kung kayo ay naghahanap ng trabaho or gusto ng transformasyon sa trabaho or ilang changes. Hindi yan imposible para sa'yo. I see growth. Professional growth. Okay? Or relationship-wise, sabi ko nga, mayroong opportunities for work, money, new beginnings, pagdating sa finances, or even sa inyong spiritual connection, andito rin. So, sana all na lang baka may group 3. Claim na natin itong ilang positive possibilities natin na ma-mention.
Kasi para bang, lalo pa kung ang ilan sa inyo, the Nine of Swords po kasi ay naka-reverse na. Pakita natin sa live. Ano po? May ilang, or kung ngayon pa lang, nararamdaman niya yung pakiramdam. Magkakaiba kasi tayo guys, nung proseso ng buhay. Siyempre pa, in reality, magkakaiba ang bawat isa. Kung andito pa lang kayo sa punto kung saan kayo ay napag-iisip, napagtatanong, hindi napagtutulog, kung andito ba kayo sa tamang ipinaglalaban nyo sa inyong posisyon o relasyon, maybe isang indikasyon to along with your other cards na wag mo sukuan, okay? Dahil anumang hirap yan, sa pamilya ba o pera, trabaho, yan po ay merong dahilan. Sabi ko nga, for better or worse. Maniwala ka sa iyong kakayanan, or sa itinatakbo ng buhay na ito, minsan nandyan talaga ang ilang miscommunication if ever mag-apply kasi umaangat po ang komunikasyon. Okay? Yung paraan kung paano mo na ipapahayag ang iyong sarili. Minsan, nagiging diretso tayo. I mean, nagiging prangka ang ilan na hindi naman sa, minsan kasi kahit wala tayong or hindi naman natin intensyon na makasakit. Ayan. Pero, minsan, meron tayong nabibitawan, di ba? Or nabitawan nyo na ito somehow for some of you na mga salita sa paraan nyo. At siya nagkaroon ng conflict or tension sa inyong mga pakiramdam or ilang tao sa inyong paligid. Ulitan ko, kalma. Alisin yung pag-aalala. Ano pat, meron tong solusyon. Mariresolve to. May bagong simulain na magaganda para sa inyo. Mas magiging maayos kayo. Maaaring ito ay challenge lang na kailangan yung iwan ng proteksyon at ng enerhiya, extra energy. So, syempre pa, maglalaan kayo dito ng extra effort, extra care, attention. Pero, syempre pa po, iba-iba tayo ng sitwasyon na aking uulitin. Depende na ito sa itinatakbo ng ilang bagay-bagay sa inyong buhay. Pero ulitin ko, may new beginnings or even renewal, reconnection sa pag-ibig man or buhay, trabaho. Andito yung energy ng positive possibilities. Huwag lang kayong magmamadali. Pero ulitin, wala namang perfect, minsan nagiging impulsive tayo, nagiging diretso lang. Kasi yun yung totoo, di ba? Minsan nagiging totoo lang din tayo sa pwede natin sabihin or nabibitawan or nabibigyan ng pag-aksyon. Pero wag ka rin naman baka kasi dito kayo na pag-iisip kasi hindi yun naman intensyon na makasakit. Reversal tayo every time, guys. Maring ikaw ito, sa'yo mag-apply ito or sa ilang taong ito sa iyong buhay, kaparehas, especially pamilya or ilang katrabaho, partnership area o mga dito. Don't be too hard din naman sa inyong mga sarili. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Okay? Ulitin, meron tong solusyon. Pansamantala lang to. Everything is temporary, guys. Lalo kung naramdaman na to, eto na. Para bang pagtatawanan nyo na lang yung ilang napagdaanan nyo nitong mga nakalipas. Yung ilang tension, yung ilang pressure. At dito, mababalutan lang kayo ng appreciation, ng acceptance, at ng abundance. Claim natin yan para sa inyo. Okay, so ayan yung pinaka-messages na umaangat dito para sa inyo Group 3. Sana po kung ano man yung ilang umangat na mensahe for you ay pawang maging gabay lamang po.